Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Damian. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Eastern Samar. Nang mga panahong ito, kapag maulan, problema kagad ang lupa dahil madulas. Minsan pa ay nagkakaroon ng landslide. Ngunit kabaliktaran naman kay Manong Tuning, lolo sa tuhod ni Damian. Natutuwa ito kahit umaambon pa lamang. Kung tatanungin ay hindi naman sumasagot. Iniisip ng binata na baka dulot lamang ng katandaan. 80 taon na rin kasi ito na mga sandaling yun. Magiging masaya na naman ang lupa sa panahong ito. Madidiliga ng ilang buwan ng tuyo. Damian, ikuha mo nga ako ng tuwalya dahil maliligo ako sa ulan. Wika ni Manong Tuning. Aba, hindi naman po pwede yun. Baka magkasakit po kayo niyan. Wala pa namang manggagamot dito na malapit. Wala rin tayong pambili ng medisina. Kung umasta kayo parang bata kayo ah. Matanda na po kayo lolo. Kaya kung pwede wag naman pong abusado. Kapag ako naubusan ng pasensya, wala na talagang mag-aalaga sa inyo. Oh, hoy Manong Tuning, aba talaga tong matandang to? Wika ni Damian. Napabuntong hininga na lamang ang binata habang nakatanaw sa pinto. Parang bata si Manong Tuning. Tumatalon habang naliligo sa ulan. Bigla pang uupo sa putikan. Kulang na lamang ay gumulong para masulit. Hindi nagtagal. Humagupit ang kidlat at kulog. Panay tawag ang binata kaso hindi pa rin nakikinig ang matanda. Nagising na lamang ang ama. Silang dalawa naman ang naperwisyo. Nang mas lumala pa ang kidlat, naglakas loob na si Tatay Lando na lumabas. Dali-daling binuhat ang matanda saka ipinasok. Nagpupumiglas pa ito. Gustong maligo sa ulan. Sa kabutihang palad ay tumahimik din si Manong Tuning nang masigawan. Malambot ang puso nito kapag natataasan ng boses. Naluluha itong pumunta sa isang sulok. Tatay, ako na po. Natatakot na si Manong Tuning eh. Huwag niyo ho kasing sigawan. Pag-awat ni Damian. Anak, alam mo naman ang kondisyon ng matanda. Kung hindi tayo maghihigpit, mas lalala lang ang sitwasyon. Hindi ko naman sinasadya na pagtaasan siya ng boses. Ginawa ko lamang yon para hindi na mangulit sa pagligo sa ulan. Malakas ang kidlat. Wala pang taong nabuhay matapos tamaan. Lilinisin ko ang kabilang kwarto para doon siya ikulong. Tugon ni Tatay Lando. Po, Tay, wag naman pong ganun. Oo, napeperwisyo tayo ni Manong Tuning. Pero hindi naman kailangang ikulong. Kahit ganyan siya, nakakaintindi pa rin po yan. Huwag naman po nating kawawain. Anak, nauunawaan ko ang punto mo. Pero sa tingin ko, kailangan nating higpitan si Manong Tuning. Kasi kung makikita niya na puro lang tayo salita, walang mahigpit na aksyon. Magpapatuloy lamang ang katigasan niya ng ulo. Pero kung kikilos tayo, doon lang siya magtatanda. Matatakot ng gumawa ng kung ano-ano. Pagpapaliwanag ni Tatay Lando. Naiintindihan ni Damian ang punto ng ama. Ngunit para sa kanya, hindi makatarungan na ikulong ang isang tao dahil lamang sa mga simpleng pagkilos. Kinumbinsi ang ama na wag nang gawin dahil ang galaw ni Manong Tuning. Lahat yon ay dulot lamang ng katandaan.
Nagsisilabasan na ang mga sintomas kapag nasa ganitong edad. At sa kabutihang palad, sa wakas ay sumang-ayon na si Tatay Lando. Si Damian ang nagbabantay, nagpapakain at nag-aasikaso. Abala si Tatay Lando sa paghahanap buhay, kaya't siya na lamang ang umako nito. Sa katunayan, si Manong Tuning ang natira sa 14 na magkakapatid. Ang huling sumakabilang buhay na lolo, ama ng ama na kapatid nito. Galing sa Negros Oriental, kinuha dahil wala nang mag-aalaga. Hindi rin nakapag-asawa kaya sila na lamang ang kumupkop. At ang unang napansin ni Damian dito ay ang kakaibang saya kapag umuulan, lalo na kapag bumabagyo. Sa hindi maunawa ang dahilan, tahimik lamang niya itong pinagmamasdan. Nang magkataon, nakita itong may kinuyom, isang bato na parang binilog na putik. Hindi nagkaroon ng oras na mag-usisa dahil iibahin ang usapan kagaya ngayon. Ilang oras na ang lumipas nang tumila ang ulan. Sa puntong ito, nasa likod bahay si Manong Tuning. Nagdidilig ng mga halaman kahit kakatapos lamang ng ulan. Hinayaan na lamang ito ni Damian para wala ng gulo. Binabantayan niya ito mula sa kusina. Naglulugaw siya dahil ito ang kinakain ng matanda. Habang nakatutok sa pagluluto, nalingat lamang saglit na wala na si Manong Tuning. Tarantang hinahanap hanggang sa umabot sa paanan ng burol, kung saan may kumunoy. Dito madalas nadidisgrasya ang mga dumaraan. Hindi kasi namamalayan na malambot ang lupa dahil tinatabunan ito ng mga tuyong dahon. Nasa tabi ang matanda, nakaupo sa malaking bato. Inilahad sa palad ang bilog na putik at kinausap. Siguro naman sapat na ang ulan kanina para maging masaya kayo. Pasensya na rin kung hindi ako nakadalaw nitong nakaraan. Mahigpit kasi ang pagbabantay ni Damian at Lando. Ngayon lamang ako nakalabas. Wala pa namang gumagambala sa inyo, hindi ba? Tanong ni Manong Tuning. Sinunda ng mahaba-habang katahimikan. Mababakas sa mukha ni Manong Tuning na may pinapakinggan. Ilang sandali pa, nagbago ang ekspresyon. Dinampot ang sanga sa tabi sabay hampas sa katabing bato. Tumayo at ilang ulit tumadyak. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakita ko yung hayop na yon, ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Napakatarantado niya para bulabugin kayo. Sige lang, ako na ang bahala. Matitikman niya talaga ang ganti ko. Wika ni Manong Tuning. Napakunot ang noo ni Damian habang nagmamasid. Sa puntong ito, hindi masasabing nasisiraan na ng bait si Manong Tuning dahil mararamdaman ang pagkatotoo ng emosyon, kilos at salita. Ang hindi lang maunawaan ay sino nga ba ang kausap at ano ang papel ng hawak na batong putik. Nang mapansing lalakad na ito, dali-daling nagtago ang binata. Hinayaang mauna ang matanda sa tahanan. Siya naman ay sinamantala ang pagkakataon na masuri ang lugar. Wala namang kakaiba. Maliban sa kumunoy na marami ng nilamong buhay, may bakas pa ito ng mga kamay. Mahahalata na meron na namang taong nabiktima. Para hindi na maulit, hinila ni Damian ang naglalakihang bato para iharang. Ang mismong kumunoy ay tinambakan ng mga sanga at dahon. Pagkatapos, humakbang na paalis. Ngunit biglang kumabog ang dibdib ng binata sa hindi malamang dahilan.
Napigil ang hininga, kasabay ng panlalamig na mga kamay maging ng talampakan. Nagsitayuan ang mga balahibo sa batok. Nang suriin ang paligid, wala namang nagbago. Wala ding makikita na pwedeng magdulot ng ganong pakiramdam. Normal lamang ang lahat. Mga ligaw na halaman, mga puno at huni ng iba't ibang hayop. Kibit balikat na umalis si Damian. Pagkauwi sa tahanan, ginulat pa ito ni Manong Tuning. Kamuntikang masuntok dahil biglang lumitaw sa harapan. Kung hindi lamang umurong ang kamao ay siguradong masusuntok na. Diyos mio, Lolo. Sa panggugulat niyo masasaktan ka talaga eh. Ano na naman po yung trip niyo ngayon? Tanong ni Damian. Ako nga ang dapat magtanong sa'yo. Saan ka ba galing? Ako ang binabantayan mo pero ikaw tong nawawala. Isusumbong kita sa tatay mo. Tugon ni Manong Tuning. Aba, ayos ah. Parang pinagbabantaan mo ko ah. Kung ikaw kaya yung tanungin ko, Lolo, nagpunta ka na naman sa paanan ng bundok ano? Gusto mo isumbong kita kay tatay? Balik na banta ni Damian. Tumawa si Manong Tuning. Dahan-dahang tumalikod. Napailing na lamang din si Damian habang hinahatid ito ng tanaw. Sa oras ng hapunan, panay ang pagsulyap ni Damian. Hindi maiwasang pagmasda na matanda. Sumasagi sa isipan ang eksenang naabutan sa paanan ng bundok. Hindi namamalayan na napapansin ito ng ama. Pasimple nitong sinipa ang paa ng binata. Umayos naman siya kaagad. Parang may iniisip ka na ka. Ano ba yon? May kinalaman ba kay Manong Tuning? Sabihin mo kagad para may magawa ko. Tanong ni Tatay Lando. May pagtataka lang po tay. Ilang ulit ko na kasing sinundo sa may kumunoy doon sa paanan ng bundok yung matandang yan eh. Tapos kanina lang, may nasaksihan akong kahinahinala. Oo, may mga pagkakataon na nagsasalitang mag-isa yan si Manong Tuning. Pero kanina, parang makatotohanan eh. Parang may nakikita siya na hindi natin nakikita. Tugon ni Damian. Naku, parang sino kaya ang may diferensya sa inyo? Biro lang. Ano ba kasi ang napansin mo roon? Muling tanong ng ama. Ikwinento ni Damian ang mga nasaksihan. Tahimik namang nakikinig ang ama sa anak. Inunawa ang lahat-lahat. Ang binata naman ang nagtaka sa pinapakitang kilos. Habang nagsasalaysay, tango lamang ng tango ang ama. Pero mababakas sa mukha na para bang alam na ang bagay na yon. Teka nga muna tay, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Sa reaksyon nyo, parang ano ba? May alam na ba kayo o iniisip nyong gawa-gawa ko lang yung kwento ko? Wika ni Damian. Hindi naman sa ganun anak. Si Manong Tuning kasi. Tama ba na akong magsabi nito? Total, napag-usapan na lang din natin. Si Lolo Tuning mo, hindi siya yung tipo ng tao na katulad natin. Naiiba siya dahil meron siyang tinatanga na mutya. May mga bagay na mahirap ipaliwanag dahil hindi ito pangkaraniwan. Pagpapaliwanag ni Tatay Lando. Mutya, ano naman po yun? Yung binilog na putik po ba na hawak niya palagi? Tanong ni Damian. Oo, kung tawagin niyo ng lolo mo, mutya ng putik.
Bata pa lang ako, tanga na niya yon. Engkanto, duwende, maligno at aswang, kahit yung mga tao na may masamang binabalak, kaya niyang kontrahen. Nagagawang kalabanin nang hindi siya nasusugatan o nasasaktan sa engkwentro. Pambihira. Alam nyo naman po pala yung bagay na yun eh. Bakit kung umasta kayo parang hindi nyo alam yung nangyayari? Teka, kung tama yung pagkakaintindi ko, yung mga hindi ko maintindihang kilos ni Manong Tuning sa tuwing umuulan, konektado sa pagkakaroon ng mutya, tama po ba? Wika ni Damian. Napailing naman si Tatay Lando. Ang totoo kasi, galing sa elemento ng kabundukan ng mutya na ginagamit niya. Nakikipag-usap yan sa engkanto o anumang nilalang na nakikita niya. Naisip ko na ipagpalagay na gawa ng katandaan. Kasi kung iisipin na dulot ng pagkakaroon ng mutya, baka mamaya ako ang pagdiskitahan ng engkanto. Nakikita mo naman siguro kung gaano ko nag-iingat pagdating kay Manong Tuning. Pagpapaliwanag ni Tatay Lando. Dito lamang naunawaan ni Damian ang hinaing ng ama. Kahit sino naman ay gagawa ng paraan dahil engkanto na ang pinag-uusapan. Subalit sa puntong yon, hindi maiwasan na makuryoso sa mutya. Nang matapos ang usapan, pinuntahan ng binata ang matanda. Kasalukuyang nagdarasal si Manong Tuning. Taimtim ang pananalangin habang nakakuyom ang mga kamao na nasa tapat ng bibig. Ilang sandali pa, namutawi ang salita sa ibang lengguwahe. Tahimik lamang itong pinagmasdan hanggang sa nasaksihan ng bahagyang pagkinang ng hinulog na putik. Kasabay nito ang pag-ihip ng hangin. May kasamang kilabot na kagad nagpanginig ng laman. Hindi naglaon. Nabaling ang pansin sa labas kung saan matatanaw ang paggalaw ng mga puno doon sa paanan ng bundok. Makikita lamang ito sa tahanan. Kumbaga ilang metrong lakad lamang ang layo. Habang nakatitig doon, kinusot ang mga mata dahil parang may nakikitang figura ng tao. Hindi lamang isa, kundi marami. Ang nakakakilabot, kalahating tao, kalahating kabayo. Iniiwas muna ang tingin. Ibinalik sa nakaraan ang ilang sandali. Kaso yun pa rin ang nakikita. Tinawag niya si Tatay Lando, ngunit wala naman itong matanaw. Tinitigan itong mabuti at sa pagkakataong yun isa-isang naglaho. Napabuga ng hininga si Damian. Inulit sa isipan ang imaheng nakita sa bundok. Panay ang panginginig ng laman sa tuwing mababalikan ang figura ng mga ito. At dahil hindi mapakali, nagpasya na ang binatang kausapin si Manong Tuning. Nagulat siya ng unahan. Hindi pa nakapagsasalita ang binata, ngunit may ideya na ang matanda. Nakita mo sila, no? Kung itatanong mo, sila ang lahi na nagbigay sa akin ng kakayahan. Nadinig ko ang pag-uusap niyo ni Lando, kaya wala nang rason para itago ang totoo. Mula sa lahi ng tikbalang ang mutya na tangang ko. Malinaw ko pang naaalala ang araw na nabiyayaan ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila sasaktan. Sadyang napilitang magbukas ang ikatlong mong mata dahil napapadalas na rin ang pagkapansin mo sa kahinahinalang kilos ko. Pagpapaliwanag ni Manong Tuning. Hindi naman po siguro ko mapapahamak, ano. Pwede po bang magkwento kayo? Tanong ni Damian.
Tumawa ang matanda ngunit kalaunan nagsimula ring magkwento. Balik tayo sa nakaraan. 40 taon na ang nakalilipas nang palari na magkaroon ng tangan. Isa lamang ordinaryong magkakahoy na nakahiligang magpahinga doon sa may kumunoy. May puno pa ng mangga dati kung saan sumisilong habang namimitas ng bunga. Ito ang nagsisilbing bantay sa tuwing naroon at kapag may daraan, kagad nasasabihan tungkol sa kumunoy. Iiwas naman ang mga tao, lilihis ng daan. Kung minsan gawa ng pagkaburyong, lilinisan ng paligid, wawalisan ang mga tuyong dahon, itatabi ang mga bato at sanga sabay pausok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw bigla ang tikbalang na nagpanggap bilang biktima ng kumunoy. Nagulat si Manong Tuning dahil biglang may taong humingi ng saklolo, gayong wala namang dumaraan. Paglingon, nakikipaghilahan sa putik. Sa kabutihang palad ay nailigtas pa ang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Agosto. Dinagdaga ng gulat ng magpalit anyo bilang tikbalang. Kasabay nito ang pag-iwan ng mutya na kung titignan, isang binilog na putik. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Bigla na lamang naglaho matapos matanggap ni Manong Tuning ang mutya. Hindi naman naglaon. Naunawaan na matanda ang gamit ng magsunod-sunod ang pagkakasangkot sa iba't ibang gulo na may kinalaman sa mga elemento, mga aswang, engkanto, duwende, maging yung mga ordinaryong tao na may masamang balak. Sa kabutihang palad, hindi nagtamo ng malubhang sugat o pinsala sa kabila ng bakbakan. Sa huli, si Manong Tuning ang nagwagi sa bawat labanan ay ang gabay ng mutya ng putik. Magmula naman ang araw na yon, hindi na kinalimutan ni Manong Tuning na dumalaw sa paanan ng bundok. Kung minsan pa'y dinidiligan ang kumunoy dahil natutuyo. Napakunot ang noo ni Damian dahil sa pagkakaalam niya. Walang kumunoy na natutuyo. Tumawa naman na matanda sabay sabing, Kung ordinaryong kumunoy, hindi talaga natutuyot. Pero dahil lagusan papunta sa mundo ng mga tikbalang, may mga pagkakataon na oo. Kumbaga magsasara. Pagpapaalam naman ako kapag didiligan. Ay kung nagtataka ka kung bakit ako natutuwa sa tuwing bumubuhos ang ulan, ngayon, alam mo na ang dahilan. Wika ni Manong Tuning. Hindi maiwasang mapangiti ni Damian sa mga nalaman. Natatawa na lamang ito dahil yun pala ang rason kung bakit natutuwa ang matanda. Sa tuwing sasapit ang tag-ulan, ang buong akala'y umaandar lamang ang epekto ng katandaan. Yun pala, malalim ang pinanghuhugutang dahilan. Nang malaman ang lahat-lahat, gumaan na ang sitwasyon. Si Tatay Lando sa kabilang banda, unti-unti nang nababawasan ang pag-aalala. Nagkaroon ng masinsinang usapan tungkol sa kondisyon ng matanda. Pinaunawa na wala siyang diferensya sa katawan o sa pag-iisip. Hinayaan na lamang nila ito anuman ang gawin. Subalit sinisigurado pa rin na mababantayan. Kahit na ganon, hindi maikakailang matanda na. Kinakailangan ng 100% pag-aalaga. Hanggang sa isang hapon, nagpaalam si Manong Tuning na dadalaw sa kumunoy. Tumango si Damian, minadali ang pagluluto para masundan. Nang magkaoras ay kagad pinuntahan. Subalit wala namang katao-tao sa paanan ng bundok.
Wala ding bakas na merong dumaan sa lugar. Sa tuwing mapapadpad ang matanda ay mag-iiwan ito ng senyales na nagsasabing nakarating. Ngunit sa pagkakataong ito, wala. Naglibot ito sa buong lugar. Ilang beses bumaba akyat sa bundok kaso walang makita na Manong Tuning. At dahil sa pag-aalala, hindi namalayan na kinakausap na pala ang kumunoy. Baka naman, pwede niyo akong turuan kung nasan si Manong Tuning. Kahit may mutya yung matandang yun, nakakabahala pa rin yung pabigla-biglang pagkawala niya. Matanda na yun, baka mapano pa. Sige na nakikiusap na yung tao. Ituro mo kung nasan si Natigilan sa pagsasalita si Damian. Gulat nitong sinundan ang lumulutang na dahon. Kusaring humahakbang ang mga paa para sumunod. Sa hindi kalayuan, natanaw niya si Manong Tuning, nakikipagbuno sa isang nilalang. Nang mapagmasdan, isang mabangis na aso. Dinampot ang sanga sa tabi at tangka na sanang sasaklolo. Ngunit may pumulupot na baging sa mga binti. Hindi makagalaw. Pati boses ay biglang nawala ng sisigawan na sana. Mula sa unahan, nasipat ng binata ang figura ng kalahating tao at kalahating kabayo. Hindi malinaw ang itsura, ngunit nauunawaan ang pinapahiwatig ng nanlilisik na mga mata. Wala itong nagawa kundi pagmasdan lamang ang mga nangyayari. Nasaksihan ang malupitang galaw ni Manong Tuning na hindi aakalaing 80 taong gulang na. Kung makipagbakbakan, daig pa ang ibang kabataan. Dinig na dinig ang pagbali ng buto ng kalaban at hindi naglaon. Humandusay ang nilalang. Ngunit laking gulat ni Damian nang magpalit ito ng anyo. Hindi na ito simpleng aso kagaya ng wangis kanina. Bigla itong nag-anyong tao. Isang lalaki. Bawas-bawasan mo yung pagtitik dahil nakalantad ang kayamanan ng lalaki. Bakit ka pa kasi sumunod na po? Nasaksihan mo tuloy ang malupitan kong pakikipag-away. Ano, maangas pa? Wika ni Manong Tuning. Hindi napansin ng binata kung paano nito nalaman ang pagdating niya. Hindi kagad siya nakasagot. Nahihiwaga ang sumunod nang lumakad si Manong Tuning. Panay ang paglingon sa iniwanang bangkay. Sinagot naman ng matanda ang katanungan. Ang kaibigan nating tikbalang ang bahalang magligpit ng katawan. Hindi mo kailangang mag-alala. Aswang naman yung kaya walang dapat isipin. Kung saan itatapon ng bangkay, salot naman yun sa lipunan. Wika ni Manong Tuning. Lolo, alam niyo po ba kung saan tinatapon yun ang tikbalang? Tanong ni Damian. Hindi iho May mga bagay na hindi na kailangan pang alamin. Kung alam mo naman na may kalalagyan yung mga yon, sigurado kung nakasalang sa naglalagablab na apoy sa impyerno ang kaluluwa nila. Dahil ubod sila ng kasamaan. Wika ni Manong Tuning. Napatango na lamang ang binata sa naging sagot nito. Pumirmi sila sa tahanan sa mga sumunod na araw dahil sa malakas na hagupit ng panahon. Malakas ang buhos ng ulan. Dahil doon, tuwang-tuwa na naman si Manong Tuning. Sa puntong ito hindi na nabahala sa kinikilos sa kadahilanan na alam na nila Damian at Tatay Lando ang dahilan. Sa pagtila ng ulan,
Dalawang sasakyan ang pumasok sa lugar at base sa nakapaskil, mula ang mga ito sa isang mining company at nang sunda ng tingin, papunta ito sa bundok. Nako, dehado na talaga ang lugar natin. Pati mga minero nakarating na rito. Ilang ulit nang nagla-landslide, tapos miminahin pa. Wala talagang ginawang matino yung taga-mining industry Lalong sisirain lang yung kalikasan. May bundok na namang makakalbo nito. Wika ni Tatay Lando. Sa kabilang banda, bakas ang galit sa mukha ni Manong Tuning nang huminto ang sasakyan malapit sa Kumunoy. Sinundan nila ito nang lumabas. Pagkalapit, sinuri ng mga tauhan ang buong lugar. May mga aparatong sinusubok. Nagpalita ng makahulog ang tingin na para bang nakahuli na ng ginto. Kagad naman silang sinita nang makita ng unipormadong tauhan. Sino po pala sila? Ano ang may tutulong namin? Tanong ng inhinyero na nangunguna sa operasyon. Habang kinakausap sila nito, tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng mga tauhan. Kayo nga yung dapat naming tanungin. Anong ginagawa nyo rito? Sisirain nyo na naman ba ang kalikasan? Hindi na kayo naawa. Pansarili lamang ninyo ang iniisip. Tugon ni Manong Tuning na hindi nagustuhan ng inhinyero. Aba Manong, meron kaming permit mula sa munisipyo. Pirmado ng mayor. Kung meron kang reklamo, doon kayo sa opisina ng mayor pumunta. Kahit presidente pa, walang sino man ang may karapatan na magbigay abiso sa tao kung kalikasan na ang pag-uusapan. Hindi pagmamay-ari ng tao ang lupa, kahoy o ang kabundukan. Kaya sino kayo para basta na lamang manalasa? Wika ni Manong Tuning. Lumapit si Tatay Lando. Pasimpleng bumulong sa tenga ng matanda. Ngunit ayaw talagang magpaawat ni Manong Tuning, lalo na nang makita ang ginawa ng mga tauhan sa Kumunoy. Tinambaka ng mga bato, sanga at kung ano-ano pa. Sinimula na rin ang pamumutol ng puno at paggapas ng damot halaman. Tatay niyo ba ito? Baka pwedeng iuwi niyo parang nalipasan ng gamot Saka bawas-bawasan niyo yung pakikialam. Dahil kahit saan tayo magharap na husgado, kayo ang dehado. May permit kasi kami. Lunukin mo yung permit mo. Sige lang, gawin niyo ang anumang gustuhin niyo. Dahil kapag kalikasan na ang sisingil, hindi lang kayo ang magbabayad. Tandaan niyo ang mga sinabi ko. Ay sus, kahit isumpa mo man kami ng ilang lipong ulit, wala kaming pakialam. Umalis na nga lang kayo. Naiistorbo niyo yung proyekto namin Wika ng inhinyero. Umalis sina Damian ngunit si Manong Tuning hindi mapalagay. Panay ang pagmumura. Nagsasalita na ito sa ibang lengguwahe. Tahimik lamang sina Damian at Tatay Lando. Hindi nagsasalita sa takot na sila ang balingan. Ngayon lamang din ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang galit na matanda. Palakad-lakad habang walang tigil sa pagsambit ng mga salita. Hindi na rin alam ng binata kung dialekto ba ito o pag-oorasyon. Ang naiintindihan lamang ng mga sandaling yon, galit si Manong Tuning. Sinisigawan nito ang pagdaan ng mga sasakyan ng minero. Saka lamang natahimik nang makaalis sa lugar ang mga ito. Kinaumagahan,
Binulabog ng ingay ni Manong Tuning. Bumalik ang mga minero para simulan ang aktwal na operasyon. Sinubukan pa nitong pumalag, kaso hindi kayang pigilan dahil sa dami. Nagbanta na rin na kapag itutuloy ang panggugulo, pulis na ang ihaharap nila sa kanila. Sa takot na baka umabot sa demandahan, pinilit nila Damian at Tatay Lando ang matanda na wag nang makialam. Matagal pa bago ito nakumbinsi. Nagawang iuwi sa tahanan ngunit patuloy pa rin ang pagsesermon. Puro mura at pagbabanta. Kayo lang din ang naglalagay ng inyong sarili sa panganib. Binalaan ko na kayo. Kaya walang sisihang kapag nagkandaleche-leche. Wika ni Manong Tuning. Hindi maunawaan ng mag-ama ang kasunod nitong sinambit. Iba ang lumalabas na lengguwahe sa bibig. Hindi nagtagal. Tuluyang huminto sa hinaing. Pagpasok ng panibagong linggo, tuluyang nilinis ang lugar. Tinambaka ng kumunoy. Kinalbo ang bahagi ng bundok. Hinukayan at nagsimula ang aktwal na operasyon. Nagdagsaan ang kalalakihang nagbabakasakaling makapasok. Tinanggihan ng iilan. Mabilis ang takbo ng oras kasabay ng unti-unting pagkasira ng kalikasan. At hindi naglaon, rumisulta ang masamang aktibidad. Panayliban na mga trabahador. Dahil kung ano-anong karamdaman ang dumapo, may bigla na lamang inaatake sa puso. May iila na malubha ang trangkaso. Tuluyang bumagsak ang kalusugan at kung ano-ano pa. Malala ang sinapit ng inhinyero dahil sunod-sunod ang pagkasawi ng mga mahal sa buhay. May nasangkot sa aksidente. Merong hindi na gumising matapos ang mahabang pagkatulog. At ngayon naman, ang inhinyero mismo ang may iniinda. Pag-ubo ng dugo na noong pinakonsulta sa ospital, wala namang nakita sa eksaminasyon. Ano kayo ngayon? Kung sumunod lang sana kayo sa aking payo, hindi sana tayo aabot sa puntong ito. Wala rin kayong karapatan na magreklamo. Dahil sinadya nyo ito. Kayo mismo ang pumasok sa panganib. Hindi na kayo makakalabas pa. Wika ni Manong Tuning. Napalunok si Damian nang madinig ang sinabi ng matanda. Masama ang titig nito sa inhinyero. Napanay ubo ng dugo sa tabi. Mahahalata na di na nanghihina na ito. Manong Tuning, may nalalaman po ba kayo sa kamalasang dinadanas ng mga minero? Sa salita po ninyo, parang meron kayong kinalaman Tanong ni Damian. Maghinay-hina ka sa pananalita mo, Apo. Oo, may alam ako pero walang kinalaman. Ang alam ko, sinisingil na sila ng kalikasan. Nang lahi ng tikbalang sa ginawa nila sa Kumunoy. Nagbigay ako ng babala, pero binaliwala nila. Yan, ganyan ang mangyayari kapag kalikasan ang hinamon. Pagpapaliwanag ni Manong Tuning. Lolo, baka may magagawa ka para makiusap sa tikbalang. Hindi alam ng mga minero ang ginagawa nila. Kaya sana naman, pakitaan kahit kaunting awa. Damian, hindi nga sila naawa sa kalikasan. Ikaw pa kaya? Hayaan mong pagbayaran nila ang kasalanan na sila rin ang nagsimula. Masasabing masama dahil nadamay ang pamilya nila na wala namang kinalaman. Pero sa ideya na kinukonsente ang trabahong ito, sapat na rason na yon para idamay ang bawat kaanak ng mga minero.
Huwag kang mag-alala. Ang mapupuruhan ng gusto ay ang inhenyero at ang nagbigay permiso para sa operasyon. Wika ni Manong Tuning. Hindi nagtagal. Nahinto ang pagmimina dahil lumala ang kalagayan ng inhinyero at iba pang kinatawan na nasa posisyon. Nabalitaan na lamang din ni Tatay Lando na bumagsak ang negosyo ng mayor na nagbibigay permiso sa operasyon. Sakto din kasagsaga ng eleksyon at hindi na nakabalik pa sa pwesto matapos matalo. Sa kabilang banda, nagmamadali sa paglinis ng kumunoy si Manong Tuning. Tumulong na rin sina Damian at Tatay Lando sa pag-aalis ng mga nakatambak na sanga, bato at iba pa. Nagakot ng tubig para madiligan, kaso langit na mismo ang gumawa. Bumuhos ang malakas na ulan. Muling nanumbalik ang sigla ng kumunoy. Ganon din ang lawak ng pagkakangiti ni Manong Tuning. Lumuhod na matanda sa harapan ng kumunoy. Humingi ng kapatawaran dahil walang nagawa para mapigilan ang operasyon. Sumagot naman ang kumunoy sa pamamagitan ng paglika ng munting bula at sa paggalaw ng putik. Bahagya ding kuminang ang mutya na hawak-hawak ni Manong Tuning. At hindi naglaon. Natanaw ni Damian ang figura ng tikbalang. Hindi lamang isa, hindi lang dalawa, kundi hindi mabilang. At sa pagkakataong to, hindi natakot ang dulot sa pakiramdam, kundi yung parang pinapahiwatig na nauunawaan ang sitwasyon at kagaanan ng loob na parang hinahaplos. Tinapos ni Manong Tuning ang pakikipag-usap sa elemento sa pamamagitan ng pagyuko bilang paggalang. Umalis na rin ang mag-anak bago pa humagupit ang kulog at kidlat. Ito ang detalyadong pangyayari na nasaksihan ni Damian mula sa kahina-hinalang kilos ni Manong Tuning sa tuwing uulan, sa pagpapakita sa kanya ng elementong tikbalang, sa pag-unawa sa tangan na mutya, sa sinapit na mga minero, at ang muling pagbangon ng kumunoy. Ngunit kung susukatin ang lahat, hindi masasabi ni Damian na kababalaghan dahil para sa kanya, maituturing itong aral. Tama nga naman si Manong Tuning, hindi pagmamay-ari ng tao ang lupa, bundok, o iba pang yaman ng kalikasan. Dahil hinulma lang din tayo ng Diyos kasunod sa mga ito. Wala ding karapatan ang sinuman na magpasya dahil may ibang likha ang Ama na hindi natin nakikita, na mas may karapatan pagdating sa mga bagay-bagay. At kung susuwayin, kung susubukin, matinding parusa ang kalalagyan. Ngunit ang mas malupit, ang tinatangan ni Manong Tuning, na kung tawagin ay mutya ng puti. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Louie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Matagal nang naninirahan ang pamilya ni Louie sa isang baryo sa lugar ng Capiz. Ang ina, kawani ng simbahan, kaya nahubog ang solidong pananampalataya ng binata sa Diyos. Bata pa lamang, palagi na itong sumasama sa ina tuwing nagtatrabaho sa simbahan, kaya naman madali nitong nakabisa ang mga panalangin. Ayon sa kanya, ibang saya ang nararamdaman ng puso sa tuwing nakakapaglingkod. At sa katunayan, hindi ito masyadong nakikipaglaro sa ibang bata
at ginugugol lamang ang bakanting oras sa pagbabasa ng Biblia. Madalas ding nadidinig sa mga kapitbahay na ibang-iba ang ugali. Dahil sa murang edad, malalim na ang pananaw sa buhay at karamihan sa kaibigan noong bata pa ay mga matatandang deboto ng simbahan. Habang ang ama naman, hindi gaanong nagpupunta ng simbahan. Ngunit malalim din naman ang pananampalataya sa Diyos. Palaging nagdarasal sa maliit na altar sa loob ng tahanan at dahil dito, itinuring na ng mga tao sa lugar na napakasagrado at linis ng pamilya. At dahil sa kanilang pagkilala sa Ama, magaan ang pamumuhay ng pamilya. Kaya naman karamihan sa mga kapitbahay naiimpluwensyahan na siya namang ikinasasaya ng simbahan. Hindi naman pare-pareho ang paniniwala ng mga tao sa mundo. Hindi maiiwasan ang mga kumukontra. At isa na dito ang kapitbahay na mag-isang naninirahan na si Mang Padrino. Ayon sa mga sabi-sabi, ang matanda ay iniwan ng buong pamilya dahil sa napakasamang pag-uugali. Ultimo bata ay pinapatulan at madalas ding nakakaaway ang asawa dahil sa walang pakundangan kung makakastigo sa mga anak. Batid ng buong baryo ang patungkol sa matanda. Kung magagawi ka rin sa harapan ng tahanan nito, makikita ang nakabukas na kwarto, balot ng itim na tela, may mga nakasinding pulang kandila at may nakasabit sa dingding na dalawang napakalalaking sungay. Ayon sa matanda, isa itong deboto ng demonyo. Hindi naman siya tinutuligsa ng mga tao sa lugar, gawa ng hindi naman na may merwisyo. Nagawa na ding makipag-usap dito ni Louie, ngunit wala namang napala kundi ang pagkontra. Hindi naman yon minasama ng binata, dahil bukas ang isipan na iba-iba talaga ang paniniwala ng mga tao. Isang araw, habang nagwawalis ng bakuran ang binata, naramdaman nitong may nagmamasid sa kanya. Napalingon ito at nakita si Tandang Padrinong nakatitig. Ngumiti naman ang binata ngunit hindi may kakaila na nakaramdam ng kilabot dahil sa iba ang presensyang dala ng matanda. Makailang minuto lamang ay umalis na ito nang walang pasabi. Hanggang sa dumaan ang mga araw na palagi itong nauhuli ng binata na nakatitig sa kanya. Hindi naman niya nagagawang ikwento sa mga magulang dahil iniiwasang magalit ang mga ito sa matanda. Tuwing nararamdaman na kakaiba na ang pagtitig, nagbabanggit na lamang ito ng mga dasal sa isipan. Isang araw, dahil malapit na ang Semana Santa, maagang pumunta ang ina sa simbahan. Nagpaiwan na lang muna si Louie. Sinabing susunod na lamang pagkatapos ng mga labada. Alauna ng hapon nang matapos, kaya naman dali-dali itong nagbihis at naglakad papunta sa simbahan. Isa sa mga dadaanan, ang tahanan ni Tandang Padrino. Nang magawi roon, dahan-dahang naglakad si Louie para silipin kung anuman ang ginagawa nito. Ngunit wala namang nakita kaya dumiretso na lamang ng lakad. Maya-maya pa, may nadinig itong sipol sa bandang likod. Kaya napalingon siya at biglang kinabahan. Dahil sa nakitang nakangisi si Tandang Padrino sa kanya. Nanginginig man, pilit itong ngumiti pabalik. Habang papalapit ang matanda ay patuloy pa din ito sa pagngiti sa kanya ng nakakaloko. Nang tumambad sa harapan, nakipag-usap naman ang matanda ng mahinahon.
Ngunit kung ano-ano lamang ang itinatanong. Matapos ay nagpaalam naman si Louie dahil pupunta na ng simbahan. Tumalikod na din na matanda at wala namang kakaibang nangyari. Ngunit hindi mawala sa isipan ang pagngisi nito. Pagkarating naman ng simbahan, naabutan ang grupo na nagpupulong. Lumabas na muna si Louie at naupo sa may pasukan. Nakita nito ang bagong pari ng parokya, kaya naman napatayo at tinawag ito. Lumapit naman ang pari at umupo sa tabi ni Louie. Pinagmasdan ng mukha ng binata. Hinugot ang bendita sa bulsa at binasa ang kamay gamit yun. Matapos, ipinahid sa noo ni Louie. Dahil dito ay napatanong ang binata kung ano ang nangyayari. Mag-iingat ka, Louie. Nagkaroon ka ng markas sa noo. Galing ito sa isang aswang. Nagkalat na ang ganitong mga nilalang tuwing sasapit ang mahal na araw. Pumasok ka na muna sa loob at humingi ka ng patnubay sa Panginoon. Wika ng pari. Hindi man lubos na maintindihan ang nangyayari. Ngunit sumunod na lamang si Louie sa utos ng pari. Taimtim itong nagdasal sa harapan ng altar at nang matapos, inantay na lamang ang ina at sabay nang umuwi. Magmula ng araw na yun, wala namang kakaibang nangyari kay Louie hanggang sa sumapit ang Biyernes Santo. 11:00 ng gabi hindi pa rin makatulog. Dahil sa sobrang alinsangang nararamdaman sa loob ng kwarto. Binuksan niya ang bintana para namang kahit papano ay may hangin makapasok. Nang mapreskuhan, nakaramdam din ito ng ginhawa. Ngunit nang akmang pipikit na sana ang mga mata, biglang bumilis ang tibok ng puso nito hanggang sa umatungal na lamang ang mga aso sa paligid at nakita si Tandang Padrino sa may bintana. Nakaangat ang mga paa sa lupa habang nakatitig sa kanya. Napahawak naman ng pisngi ang binata nang maramdaman na may likidong tumutulo. Pagtingin sa kamay, isa itong napakaitim na parang gulaman. Wala namang ibang ginawa ang matanda, kundi pinagmasdan lamang siya hanggang sa ilang minuto pa. Muli itong naglaho. Dahil sa nangyari hindi mawala ang kaba ni Louie. Tumakbo sa kwarto ng mga magulang at nang akmang magsasalita na, hindi ito madinig dahil walang boses na lumalabas sa bibig. Nataranta naman ang mga magulang dahil ramdam nila na may nangyayaring kakaiba sa anak. Pumunta ang ama sa kusina at ilang minuto lamang bumalik ito na may dalang isang balde ng tubig na may nakahalong mga kalamansi at bigla ang ibinuhos sa anak. Kahit pa sa loob ni Louie, sumisigaw na ito ng malakas, ngunit wala pa ring boses na madinig. Dahil dito batid ng ama na walang epekto ang ginagawa, kaya naman kinuhaan na ito ng damit at pinagbihis. Nang matapos, niyakap na lamang ng ina at nangakong kinaumagahan, dadalhin kagad sa manggagamot. Ilang oras pa ay nakatulog ang binata sa braso ng ina. Kinaumagahan, maagang nagpunta ang pamilya sa kilalang manggagamot sa lugar. Ayon dito, sinamantala ng nilalang ang araw ng Biyernes Santo para makapag-iwan ng mga markas sa bibiktimahin. Yun din ang dahilan ng pagkawala ng boses ng binata. Mabuti na lamang ay naagapan kagad ng manggagamot dahil kung hindi, magpapatuloy ang pagbabago ng lakas ng katawan nito at hindi kalaunan kapag humina na ang pananampalataya, tutuluyan ng kunin.
Yun lamang ang paraan ng mga ito para mabiktima ang mga taong malapit sa Diyos. Maaaring natipuhan ang binata dahil sa solido nitong pananampalataya. Halos 2 oras din ang naging gamutan matapos ay nakabalik na ang boses ni Louie. Nagpasalamat ang mag-anak at umuwi namang kagad. Sabay-sabay na pumunta ang mga ito ng simbahan para magpasalamat sa kagalingan ng anak. Hindi din naman ito ikwinento ang nangyari sa mga kasamahan sa simbahan. Gawa ng ayos na din naman ang binata at tanging pasasalamat na lamang sa Diyos ang pinagtuunan ng pansin ng pamilya. Habang papauwi, hindi naman nakita pa ang matanda. Ang buong maghapon ay ginugol ng mag-anak sa pagpapahinga at pagrorosaryo. Magmula ng araw na yon, hindi na din muli pang nanggambala sa binata si tandang padrino. Naninirahan pa din ito sa lugar. Ngunit batid na ng mag-anak na hindi ito ordinaryong tao. Kaya hanggat maaari, iniiwasan na lamang. Lumipas pa ang ilang taon ay naging sakristan na si Louie. Habang ang ina naman, patuloy pa rin sa paglilingkod sa simbahan. Samantalang ang matandang kapitbahay naman, hindi na nakakatungtong pa sa tahanan ng pamilya dahil pinalibutan nila ang tahanan ng mga buntot pagi. Katulad nila, ang mga kapitbahay ay naglalagay na rin ng pangontra sa aswang. Gawa ng kumalat sa baryo na isang aswang ang matanda dahil sa isang beses ay may nakasaksi na may hila-hilang bangkay. Dahil sa naranasan, mas naging matatag ang paniniwala ng binata sa Diyos. Ang engkwentrong naranasan ay itinuturing lamang bilang bahagi ng pagsubok sa tatag at pagtitiwala. Maaring napakasimple lamang ng naranasan ni Louie at masasabing kayang malunasan ng mga sayantipikong uri ng panggagamot. Ngunit patuloy nitong dinadala ang minsang sinapit sa isang kapitbahay na deboto ng demonyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.